Mapagpalang araw po sa ating pong lahat. Ako po ay unang-una nagkapasalamat po sa Panginoon sa buhay po na pinagkakaloob po sa bawat isa. Lalo't higit po sa patuloy po na provision po na binibigay po sa atin. Yung testimony ko po, sisimulan ko po siya kung paano po nagsimula po dito. Kumbaga parang, nung bata pa po ako, nakakasimba na po dito pero hindi pa po naligtas. Kaya ako po ay nagkapasalamat po sa Panginoon na ngayon po ay nakabalik muli dito po sa bahay-sambahan at nakakasimba na po ulit. At yun po, nagkapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakaligtas po dahil po yung buhay ko po noon nung ako po ay hindi pa nababaptize at hindi pa po naliligtas po ay talagang kumpara po sa buhay ko po ngayon talagang malayong malayo po. At pinagkapasalamat ko po yun sa Panginoon po. Tapos, nagkapasalamat din po ako sa patuloy po na pag-iingat sa trabaho at hindi po pinapabayaan po. Bilang isang laborer po, bilang isang Christian na laborer po bilang isang Christian laborer po, medyo mahirap din po pagdating po sa trabaho kasi unang-una po, ako lang po yung isang Christian po sa trabaho namin. Bagamat kami po ay lalabing isa. Pero yung pong 10, sila po lahat ay hindi po Kristiyano. So kumbaga parang ang hirap i-adapt nung nasanay ka na nang dito sa simbahan na yung galawan, yung imikan. Kumbaga parang pag nandoon ka na sa trabaho mo, ibang-iba, ang layo. Parang hindi mo alam kung paano mo sila gagamitin or kung paano mo ipapakita bilang na ikaw ay isang Kristiyano sa trabaho. At yun po, ako naman po ay natutuwa dahil nung bago-bago po ako doon ay yun nga po, nakapagbigay na nga po ng tracts. Ginagamit ko po yung mga tauhan ko para makapag-abot po ng tracts sa mga customer. At yun po, pinagpasalamat ko po yun sa Panginoon dahil binigyan po ako ng opportunity na makapagtrabaho po doon po sa company na po na yun. At yun din po, bilang isang Kristiyano din po na laborer, medyo mahirap din po yun na lalo't higit po sa trabaho kasi may mga instances po talaga na pipili ka kung yung trabaho ba yung unahin mo o yung dito ba sa simbahan. May mga times po talaga tulad po nung anniversary. Hindi na po ako nakapunta dahil ganoon nga po, mas kailangan din po ako doon. Kaya po hindi na rin po ako naka-attend. At yun naman po, may mga times naman po talaga na talagang doon po nasusubok kung paano mo i-manage yung oras. Unang-una po, at syempre po sa umaga, trabaho. Tapos pagkalabas po sa hapon, yun po, nakakasama pa din naman po sa mga outreach kahit pa paano. At pinagkapasalamat ko po yun sa Panginoon dahil hindi po sa lahat ng manggagawa ay ganoon po yung nagiging parang routine na umaga, trabaho, sa gabi, kasama sa outreach or sa makaka-attend po ng prayer meeting. So ako po ay nagkapasalamat sa Panginoon dahil kahit po paano po ay nakaka-attend pa naman po. At yun nga po, dumaan din po ako sa panahon ng panghihina, kahit ako po ay bago pa lang, pero may pagkakataon din po talaga na iisipin mo na lang kung ikaw ba ay sasama ka pa ba sa outreach, attend ka pa ba ng prayer meeting. Para po kasing iniisip ko na, para pong ganun, para pong dumadating din po sa buhay natin yun talagang manghihina tayo, pero ako po ay nagkapasalamat sa Panginoon dahil sa kabila po ng ganun panghihina ay patuloy pa rin po na nakaka-attend po, nakakasimba pa din at nakaka-attend po sa mga gawain po sa Panginoon, para po sa Panginoon. At yun po, pinagkapasalamat ko din po kasi ito pong trabaho ko pong ito ay nung umpisa pa lang po na ako po ay nasimba dito, ako pa lang po ay nag-OJT pa lang po ako noon. Hindi pa po ako nagtatrabaho. Tapos, sakto pong nung pagka-graduate ko po, nakasama po ako sa prayer and fasting. At pinag-pray ko po yun na sana po ay matanggap po ako sa trabaho. At yun po yung trabaho na pinag-pray ko. At nagkapasalamat po sa Panginoon dahil blessing po yun para po sa akin na yung pong pinag-pray ko ng prayer and fasting na yun ay natupad po. Bagamat may mga times lang po talaga na tulad po niya, nagbago po yung management. Ako po dapat ay tatanggalin pero yun nga po, pinag-pray ko pa din po na sana po ay makahanap pa rin po ng bagong trabaho. Pero yun po, hindi po kinaya ng bago. Yung trabaho kasi medyo mahirap din po, medyo mabigat din po yung mag-manage ka ng negosyo na
Magamat maliit lang po yung negosyo, pero malaki po kasing company. So yung trabaho po doon ay hindi po babasta. At hindi po kaya nung pumalit sa akin, kahit sabihin po na mas matanda siya, ay hindi po niya kaya yung trabaho na ginagawa ko po bilang isang station manager. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil ako po ay ginagabayan niya sa araw-araw. Kahit po nanghihina po ay nagpapatuloy pa din po. Pinagpapasalamat ko pa rin po yun sa Panginoon. At pinagpapasalamat ko din po na ako po ay naligtas at nakaka-attend nga po dito po sa ating bahay-sambahan. At pinagpapasalamat ko po na ako po hindi pinababayaan ng Panginoon lalo na po sa patuloy po na provision at tapat naman po sa tithes. At yun lamang po at maraming po salamat. Yan, salamat po sa patotoo po ni Brother Jomar Carayon. At kaya po sila ang napili, si Tito Rani at si Kuya Jomar. Si Tito Rani po yung kumbaga, veterano sa trabaho, kumbaga yung pinakamatagal na. At si Kuya Jomar naman po yung parang, babaguhan. Yan. Kaya po, dalawa po ang napiling magte-testimony. At ngayon po, ay makakapanood po tayo ng isa pong inspirational video. At ating po panoorin. John, would there be any specific counsel you would give a business person about glorifying God in their work? You must have heard a talk I gave earlier today. Or does that come from here? I gave a talk to the Christian businessmen's group downtown today, and how to glorify God 8 to 5. And so, first thing I want to say is I totally believe in secular work, meaning non-church work. We're all ministers. We're all priests. Priest of the believer. And so I'm not drawing that kind of distinction. I'm just saying, as far as the office goes, your priesthood may be at a computer company or nursing or doctor or carpentry or whatever, and my priesthood happens to be in pastoring. So I'm totally there, and I believe the Bible says we should be staying generally where we are, and only if God leads in a clear way should we leave the job we're in when we're saved. So the counsel I would give is seek to do your work in such a way that Christ looks more important than your work. Seek to make and use money in such a way that Christ looks more important than money. Seek to have relationships with people in the workplace such that Christ is more important than those relationships. Now, that doesn't imply the relationships go down in effectiveness and importance. It means, in fact, they go up. Because if Christ is infinitely precious to you, you will now have resources for the relationships and for the work that you wouldn't have had otherwise if those relationships were God. If they're God, you're drawing strength from them. And eventually people are going to feel that. You're using me. You may be really, really interested in me and you like to spend time with me, but I'm starting to feel drained by you. Whereas if Christ is all, and He sends you into that relationship with resources, then the feel should be, I like being around you because you're ministering to me. You're not taking from me. And so whether it's people, whether it's money, whether it's activities, we do them all. We're very good at them. We should be creative and industrious and excellent in all of our work in order to adorn the gospel and do it in a way that Christ is shown to be more valuable than any of those things. That's the chapter in the book, Don't Waste Your Life, what if Glorify God 8 to 5 or something, is where I'm getting all that stuff. Okay. Can you understand that video? Yan. It's a blessing. It's a blessing ang video. Almost. Yan. Parang yan. Parang di ko din alam po eh. Nadugo ang aking ilong.
Pero para po yan yung, kumbaga, hindi lang tayo nagtatrabaho para sa ating sarili. Kumbaga, dadalhin natin yung prinsipyo na tayo ay magtatrabaho dahil yung ang Panginoon ay dadalhin ko sa aking trabaho. Kumbaga, papangaral ko ang Panginoon sa aking trabaho, hindi lang yung tatrabaho para sa pang-akin lang. Kumbaga, mas makikita natin na tayo nagtatrabaho na yung kumbaga hindi lang sa ating sarili kundi para din sa Panginoon. Kumbaga yung two birds and one shot nga yung sinasabi ng gira. Parang ganun. Yun. Parang hindi nyo naintindihan. Sorry, bulok magpaliwanag. Sorry po. Sino kaya nag-present ng video nga? Ating, sigurado. Sorry po. At ngayon po ay tayo po ay humanda na. Ating pong ihanda na po ang ating mga Biblia, ating sarili. Tayo po ay mupuna ng maayos. Tayo po ay tumahimik na saglit at tayo po ay makakaparinig na ng salita ng Panginoon na dadalhin po ng ating pastor, si Pastor Roselo Comilla. Okay, 3 puntos lang po tayo mga kapatid. Sa Efeso chapter 6 verse 5 hanggang 9. So out of these verses, hindi ko po outlinean yung verses, kundi yun ang magiging tawag dito, magiging concise ay yung ating puntos. Pakitayo po kayo, Efeso chapter 6 verse 5 hanggang 9. Sundan na lang ninyo yung mga mata. Ganito sabi ng Bible, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ, not with eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. With good will, doing service as to the Lord, and not to men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. And ye masters, do the same thing, stings unto them, for bearing threatening, knowing that your master also is in heaven. Neither is there respect of persons with him. Tayo ay mag-pray, Panginoon, salamat sa mga membro na mga ito. Tunay na hindi lahat tinawag na maging laborer sa vineyard as in full-time. Papasok sa Bible school, someday, magiging missionary o pastor. Sagyan disenyo mo hindi ganun. Kahit nga sa Israel, Panginoon, hindi lahat ay Levites. May 11 tribes. Doon kukuha ng ibubuhay sa one tribe ng Levites. Nagkataon nga lang, ang Israel ay lumayo sa iyo. Kaya ang mga Levites napilitang magbukid dahil wala ang giving. So, you design sagya, Panginoon, na merong mga secular work. At sila po ang mga laborer, Panginoon. At dalayan ko pong pagpalain niyo po sila ng patuloy na kagalakan, katyagaan, at mangarap na hindi lang sa sarili. Oo, sabi po na yung talata, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Kung gusto namin, lalo kaming lumawig, mag-ibayo at pagpalaan, tulungan niyo po kami na kami ay gumawa kasama ng mga manggagawa sa pagtataguyod ng iyong gawain sa iba't ibang kakayahang ibinigay mo sa amin.
Patawad po, Ama, sa aming mga pagkukulang, pagpalaan niyo kaming lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po at meron po tayong ganitong gawain. Meron tayong, ang sunod yata natin ay Members Appreciation. Kasi biyaya na po nilagay po yan sa akin ng puso dahil kami ay nahihiya na kami tanggap ng tanggap sa gawain ng Panginoon. Dapat ang membro natanggap din ng biyaya kung di man ganon kasing laki. At ganito din, we really appreciate ang mga membro na talagang biniyaan ng trabaho. Kayo ikatuwang namin sa gawain. Malaki kayong tuwang sa gawain. Tulad ng pinag-pray ko na ang Levites ay kumukuha ng kabuhayan mula sa tithes and offering ng 11 tribes. Yun ang design ng Diyos. Kaya kayo binigyan ng Diyos ng Panginoon para mabuhay ang Levites, ang mga workers. Amen? So, maganda na tayo ay malinaw ang ganyang bagay. Ngayon, tatlong bagay po nais ko pong kuning paalaala mula sa verses na yan. Una, yung verse 5 and 9, kung ating papansinin, mga kapatid, binanggit po dyan yung servants and masters. Servants and masters. Dito, meron tayong master, si Makmak. Sardin. Meron tayo si brother, ay mataas sa second, vice president. Dito pala si VP. Matinding yan ang labanan sa politics. So, iba-iba ang inyong trabaho sa sekular. Ang nais kong unang puntahin, may binanggit itong master and servants. Una, siyempre, Book of Efeso, alam naman natin ang discussion ng chapter 1 about salvation. Then chapter 2, idinagdag. Then chapter 3 ay unity. Hanggang chapter 4. Then chapter 5, yung paglalarawan ng iglesia at ng Christ. So, hindi tayo mimintis ng kinakausap talaga dito ay mga laborer secularly na mga Christian. Sa Efeso. Amen? Mga believers to. So, ang kinakausap nating servants and masters ay mga believers. Ang pinupunto ko pa rin mga dito mga kapatid, ito, the saved one is Christ's boundless identity. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw talaga ay anak ng Diyos, Kristiyano, hindi lang pangsimbahan ang ating tayo. Naintindihan niyo ba yan? Hindi ka Kristiyano lang pag nasimbahan. Hindi ka dapat mag-asal Kristiyano lang pag nasimbahan. Maging pag nasa work. Pag ikaw ay servant, pag ikaw ay master, dapat maintindihan natin na matapos maraming discussion, dinala din ni Pablo maging yung mga works. Yung mga trabaho ng Kristiyano. Kaya ang binasa natin ito, servants be obedient to them that are your masters according to the flesh with fear and trembling. Ibig sabihin, ang Kristiyano ay dapat dala-dala din sa work place. Naintindihan niyo ba yan? Kaya nakakatuwa na makakita na hindi tayo Kristiyano lang pag nandito. Maging dapat ay Kristiyano rin maging sa trabaho. Amen? Yun po ang pinakikita dito kasi sabi, servants, so ito itinutukoy yung mga trabahador, be obedient to them that are your masters. Siyempre, may mga bossing kayo. Di ka? Rinin. Sino ba inyong bossing dyan? Jay, sino ba ang bossing nyo dyan? Si Rinin pala yung bossing doon. Ay, kayang-kaya mo yan. Big sabihin mga kapatid, kinakausap yung mga subordinate ng isang company
na kayo ay may maganda dapat kilos dyan. May paggalang. Actually, sabi dyan, be obedient. Be obedient. Ano? Bilang trabahador, be obedient. At tapos, ang sabi diyan, not just, anong klase pag-obedient? With fear and trembling. Talagang may respeto at talagang nangangatal. So, hindi ito yung hihimayin ko ha. Pinakikita ko lang ang kinakausap dito, ang context ay nasa trabaho. Ngayon, ang kinakausap ay Christian. Therefore, talaga, ang pagiging Kristiyano ay ang pagiging na kay Kristo ay walang boundary ang identity. Ibig sabihin, saan ka man padparin, dapat halatang ikaw ay Kristiyano. Hindi yung pag nasa trabaho na parang nakaalpas na sa pagiging Kristiyano. Amen? Kaya dapat ang mga Kristiyano silang obedient sa kanilang mga bossing. Dapat kayo ang marunong magrespeto sa inyong mga bossing. At kung ikaw naman ang boss, may payo din dito. Di ka? Sabi ni Louis J., in-interpret niya si John Piper, ganito yon. Sino ka ang nagpalabas niyan? Ibig sabihin, alam niyo, ang pinakita doon ni John Piper, dapat mas mahalaga talaga ang Kristo kaysa sa work mo, kaysa pera mo, kaysa friend mo na pinakikitunguhan mo doon. Amen? So ikaw ay Kristiyano na dapat ay kita pa rin si Kristo kahit sa iyong work. Maliwanag ko ba yan? Isa dyan na mabisang makita ng kay Kristiyano, magbigay ka ng truck sa iyong trabaho. O tamo si Jomar, nag-iipit ng kita ko lahat ng t-shirt na ginagawa nila kay Bidong. Kita ko doon sa tawag dyan? My day. Panay ang ipit ni Rina. Talo ka sa kandidato. Bakit hindi kayo bubuto? Ano pala yung Kristiyano? So, ang puntos ko mga kapatid, ang Kristiyano ay hindi pang-iglesia lang. Yan ay dala maging sa service, sa work. Si Brother Albert, nung kami mag-meeting, parang hinihimo kami. Magkaroon sana tayo ng special day, lahat ng na-attend sa online. Bakit? Kalimitan ng na-attend sa online, puro mga bisita ng Brother Albert. Si AGNP. At mga suki na natin. Ako, kuha niyo ba ibig sabihin ko? Kayo mga teacher, mas lalo kayong potential dyan. I-brainwash nyo na inyong mga Pagka kayo hindi na nagpalataya, sige kayo. Sige kayo, patay kayo. Hindi ko kayo ipapasa. Hindi man ibig sabihin. I mean, kasi ganito servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ. So, ginagawa mo yan parang kung ano yung ginagawa mo kay Kristo. Tama? Kaya kung ikaw ay naglilingkod kay Kristo, dalhin mo rin yan sa iyong company. Kung ano yung buhay mo kay Kristo, dapat daladala mo rin yan sa iyong tinatrabahuhan. Di ka, Mac S? Dapat daladala mo rin yan. Baka ikaw yung number 1 chick boy doon, ha? Okay, So, I do hope nagkakaintindihan tayo ito Ang kinakausap ay Kristiyano, pero bakit Christian, hindi sa loob ng church ang topic? Sa work ang pinag-uusapan. Therefore talaga ang Kristiyano, hindi lang pang-iglesia, pang-pamilya, at pang-trabaho pa. Tama? Ganyan dapat. Kung may dapat pinaka-behave, pinaka-masipag na trabahador, dapat Kristiyano. At kung may dapat may napopromote sa inyong mga trabaho, kampanya, dapat mga Kristiyano yon. At yung mga patulog-tulog doon, dapat kayo din yon. Nga. Sa totoo na mga kapatid, magandang maging sa work, tayo influensya ni Kristo. Kayo mga ladies, dapat, mukhang babae pa rin kayo sa inyong pinagtatrabahuan. You represent Christ wherever you go. Hindi yung pag wala ka sa church, parang kang nakalpas sa Naintindihan niyo ba yan? Huwag kayong matitiso sa akin, ha? Amen?
Kasi, sabi nga sa inyo, ang cellphone, dalhin mo man saan yan, cellphone yan. Kahit mahulog sa kanal, cellphone pa rin. Tama ba? Dahil mo sa siya, cellphone pa rin yan. Kaya may kinakay Kristo, kahit saan dalhin ka, Kristiyano ka. Yan, wala na naman akong kalampi. Ay, ganyan ang salita ng Diyos. Tama ba? Kaya nga, nung si Sarah ay nagpaalam sa akin, Pastor, kung tatrabaho, ay ineng, ang ganda mong yan, papaalam sa akin na manliligaw sa iyo, ha? Kasi maraming pagkamagagandang membro, napapariwara eh. Tama? Alam mo niya, sabihan ko yun. Kaya sabihin mo sa akin, pag may ali-aligid na multo. Bakit? Hagyan na kayo nagkatrabaho niyan. Biniyaan kayo ng Panginoon. Amen? Ay anihin ko nakabingwit na. Kaya na lang ang bahalang magkagulo. Kaya na lang ang bahalang maglingkod kayo sa Panginoon. Dalhin niyo ang Panginoon sa inyong work. Yan ang isa. Tama? Pandalwa, ang bilis. Ano nga handa natin? Pandalwa, not only the saved one is Christ's boundless and identity. Mind you, yung binasa natin, the servants and the master, si Rinin at si Makmak, yan ang parang tumatayo diyan eh. Di parang bossing na din yata si Rinin. Ano, floor manager? Okay. Si Makmak at si Jay. Jay, sabunutan mo si Makmak. Makmak, kayo kinakausap dito, pareho magkaiba kayong tayo. Pero anong punto ko? Kasi sa pangungusap ng chapter 2, 5 hanggang 9, the servants and the master was challenged to grow spiritually. Bakit? Yung 5 to 9, hindi madaling gawin yan. Alam niyo ba mga kapatid kung bakit sinasabi ko ito? Pag kayo trabahador na Kristiyano at hindi lumago kay Kristo, kakainin kayo ng inyong trabaho. At marami ng ganyan. Kung kailan nagkatrabaho, nawala na. Naintindihan niyo ba yan? Kalain mo, nag-aaral ka pa lang, tinuturuan ka na Sunday school, high school, pinag-pray ka, college, gumraduate ka, nung magkatrabaho, nawala ka na. Bakit? Hindi ka lumago kay Kristo. Pag hindi ka lumago kay Kristo, kakainin ka talaga ng trabaho mo. Marami tayo nag-abroad, sad to say, and to hear, and to say, nawala na. Amen? Kahit nga sa online, nawala na rin. Kasi mga kapatid, yung ating binasa, mga kapatid, yung binasa natin, na ano sabi diyan? Servants, be obedient. Ay mga kapatid, pag hindi ka malago sa Panginoon isang araw, baka maging problema ka ng pinagtatrabahuhan mo. Ang alam ko si Brother Albert, nakaunang 10 years doon sa kabila. Tapos ngayon, 12 years na. 22 na. Alam niyo ba ang kanyang mga nayayakag kung saan siya nagtrabaho? Kalapit pa rin niya. Di ba tama ganun? Baka mali nga ako. Di ka? Ibig sabihin mga kapatid, biyaya ng Diyos may maturity. Kasi mga kapatid, kapag hindi tayo lumago sa Panginoon, kakainin ka talaga ng trabaho mo. Kaya salamat si Jomar, ayun ay lagi nag-chat sa akin, Pastor, sana wag akong maalis sa trabaho ko. Pero nabalitaan kong, Pastor, aalisin ako. Pero pagparin niyo pa rin. Bakit? Sabi niya, ayoko ho kasing malayo. Gusto ko ho kasi ako'y nakakasimba pag Miyerkules at nakakasama ng outreach. Yun ang kanya sinabi sa akin. Pero kita ko, lupay-pay siya, ang pagod ng kanya trabaho. Minsan wala daw siyang tulog, tapos diretsong outreach. Bago pa siya. Pag nagtagal, wala na yan. Biro lang. Huwag mo natututuhanin niya. Pero very challenging. Sa batang edad, sabi nga, hindi kinaya ng mas matanda sa kanya. Pero batang Kristiyano, may sacrifices. Nagigibing. Kaya ang halaga na tayo nag-grow.
Kaya ang halaga, please lang, maghanap kayo ng trabaho na hindi maaalis ang linggo. Dahil kapag kayo naghanap ng trabaho na may linggo, kakainin na ng trabaho mo ang buhay Kristiyano mo. Naintindihan niyo ba yan? At yun po ang realidad. Reality po yan. Nako, marami nagpapaputi ng uban ng mga pastor. Napapakinggan ko rin, hindi lang tayo. Bagi sa ibang churches. Ako ang nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing. Subalit nung maluto, si Satanas ang kumain. Naintindihan niyo ba yan? Kaya please lang, ipaglaban mang linggo nyo. Ipaglaban nyo. Kasi mga batid, hindi biro yan. Maraming hassle dyan at maraming hila dyan. May kanya-kanya tayong challenges, hirap. May challenges ang full-time ministries. Ako wala, ang daming challenge yan. Hindi ko kaya yun yung ginagawa. Una lalakad kayo kaya hindi ko kaya yan. Matindi ang hirap niyo dyan. Yung kay Albert na lang, iniisip ko pa lang yun, nangangapal na nga inuwi. Kay Makmak, leader pa ng West, leader pa dito. Tapos may sakit din yan sa likod. May sakit sa dibdib. Lahat na may sakit. Kaya naman ang asawa na, bawi. Hindi ang asawa ang nalaki. Di ka? Pero wag ka, pag nakaitim yan, sexy yan. So, the servants and the master was challenged to grow spiritually. Di ka? Mga kapatid, huwag kayong tumigil ng paglago sa Panginoon. Dahil kung kayo titigil ng paglago sa Panginoon, kakainin kayo ng inyong trabaho. Sabi ni Martin Luther, ang dami kong gagawin maghapon. Kaya pipilitin kong mahaba ang panalangin ko. Dahil marami akong gagawin. Magbabasa ako ng Bible dahil marami akong gagawin. Sana ipaglaban nyo rin po ang inyong Bible reading. Amen? Ipaglaban nyo po ang inyong prayer. Kasi alam mo kapatid ha, kapag ikaw ay hindi lumago sa Panginoon, ikay nagkaroon ng work, hindi ka rin naman magagamit ng Panginoon. Proven na yan. Kaya nang ako nag-preach ng last Wednesday, meron akong inaasahan na hindi pala naasahan. At meron namang nakakagulat kung alin yung hindi mo inaakala, siya yung nagagamit ng Panginoon. Di ka? Sabi ng Macedonian, hindi na nga kami umaasa. Bakit? Kayong Macedonian, wala, di wala. Pero kayo yung masigasig. Pero yung may binibigay ang Panginoon na biyaya dahil meron kang trabaho. Pero pag hindi ka nga lumago, kulang pa yan sa'yo. Amen. Amen. Totoo yan. Tignan nyo, ang chapter 4:11 hanggang 14. Tignan nyo po, same book. Nako, totoo yan. Napakarami pong professional. Napakaraming mga may work. Ito ang isa pang malungkot na balita. Sana pag-pray natin, hindi yun maganap sa inyo. May mga simulang gawain. Halimbawa, kay Jomar. Simpleng gasolinahan niya no? Pero dahil mo, nag-supermarket. Meron kasing isang individual nagiging cost ng paglaki ng isang pinagtatrabahuhan. Tama ba yan? Biyaya kay Makmak, nalaki na yung kanyang Ang laki ding maningil. Kaya nalaki na Ang laking maningil. Okay, hindi. Biro lang. Okay. Ay, garnihan. Nasaan nga ako? Okay. Meron talagang yung isang skill ng isang tao, napapaasenso yung kanyang pinagtatrabahuhan. Ang dami niyong yan. Sana umasenso ang God is Able Baptist Church. Amen? Sana umasenso ang God is Able Baptist Church. Para paglisan natin dito yung ating mga apo, yung ating mga anak, itutuloy nila na hindi sawali. Hindi naman natin pwedeng lagyan ng personal interest yan. Bakit? Mamamatay naman tayo. Gugulo lang ang gawain pag ikay magkakaroon ng agendang pang sarili. Pampagulo lang ng gawain yan. Ang ating iniisip para sa kalwalhatian ng Diyos at para sa mga taong gusto nating akain sa Panginoon.
Amen? Pero ano nangyayari, kung tayo ngayon napapakinabangan ng school, napapakinabangan ng kumpanya, sana mapakinabangan din kayo ng Panginoon. Mas lalong dapat. Tama? Kung si Brother Rani, nakukuryente kay Becor, nakakuryente ka rin dito. Hindi nga? Oo, kita ko na oriente yan, lagapak na. Ay! Kaya yata nawawalan ka ng ngipin Bawas salita mo, isang bawas. Ay, ako'y kadaes, hindi ako hinawakan. Yun, yung kinakabit ng ilaw doon sa may lalagyan ng Islam. May nakuryente, talagang huli si brother. Huli ka ngayon. Pero yun, ganun. Alam mo si Brother Brani, isang tawag ko lang yan. Wala pa. Sabi ko, Brother Rani, paano ganito? May problema ang gani. Mamaya, kita mo, andito na hapon, andito na. Totoo yung sinasabi niya. Hindi lang siya pati pang simbahan. Kaya kayo, magaling kayo mag-design ng simbahan. Utay-utayin ninyo kung maganda simbahan natin dito. Amen? Tama? Si Utay, anong course mo? Yan, kailangan natin yan. Taga-auditor natin. Para hindi na tayo nabayad sa kung saan-saan. Meron na tayo. Magagamit mo yan. Ikaw, engineer. Kailangan ng maraming sisirain. Kailangan natin yan. My point is this, mga kapatid, grow in the Lord. Tignan nyo, chapter 4. Kaya please lang, huwag kayong mag-work na mawawala ang Sunday. Huwag lang. Huwag kayong manghinayang sa double pay, triple pay. Wala yan. Walang katumbas na ikaw ay nalapit sa Diyos. Walang katumbas yan. Chapter 4, verse 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Anong layunin? Sa ikasasakdal ng mga banal. So yung ikasasakdal ng mga banal, tinutukoy din doon yung mga servant and master. Dapat talaga ang mga Kristiyano ay mag-matured. Sabi, kaya nga may preaching lagi. Kaya nga may pastor, kaya nga may teacher, kaya nga may evangelist. For the perfecting of the saints. Anong purpose? Sabi diyan, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod. So, ibig sabihin, hindi lang talaga ang pastor inilagay para maglingkod, pero para patibayin ng mga membro, para din sa gawaing paglilingkod. Anong layunin? Tignan nyo, sa katitibay ng katawan ni Kristo. Paano kayo magiging sukat ikatibay kung kayo mismo kinain ng inyong work? Maliwanag ba yan? Paano kayo magko-contribute ng edification ng body kung tayo ay nawala dahil ng trabaho? Kaya mga young people, makinig din kayo. Isang araw may trabaho na rin kayo. Paghahanda ito sa inyo. Na sana maintindihan ninyo na yung trabaho ibibigay sa inyo ay biyaya ng Diyos para kayo gamitin ng Diyos. Iba ang trabaho namin, iba din ang trabaho. Kanina pa sinasabi yan dito. Piniliwanag pa nga ni Piper, tapos in-interpret ni di ka kaliwanag na lalo. Di ka maliwanag yun. Hindi nyo napapansin, parang nakita ko si Dayo dito sa unahan. Ngayong usungot, dayong-dayo. Pero daig niya, si Jerome. Sa kakurnihan. sa pagiging comedian. Amen mo ba? Sa totoo na, yan pagka kami nagbabasketball, kinukuhang announcer yan. Pagtalo na kami, announcer na lang. As sama ng lasa, naging announcer na lang. Bakit? Hindi na makakalaro So, verse 14, verse 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Ang tao dyan ay yung church. Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, ang goal ng church ay maging Christ-likeness. Kung si Kristo ay Diyos, ay naglingkod, ay tayo pag namang iniligtas lang niya. Then verse 14, upang tayo wag nang maging mga bata pa, maturity talaga tinutukoy dyan.
na nangapapahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa magitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki. Yun ang sinasabi ko eh. Kaya nakalalaman kanina yung nakabend. Eh bakit? Di pa binibenta yung lutang na eh. So, ang puntos mga kapatid, tayo ay lumako. Amen? Mahalin natin ang gawain ng Diyos. Naintindihan niyo ba ako? Sana hindi yung tayo ay pag binigyan ng biyaya, wala na tayo pakialam sa gawain ng Panginoon. Mak-es, mapanghahawakan mo ba yan sa harapan ng madla? Tinatanggap mo ba ang mensaheng ito na hindi ka magsisisi at magsasabi ka lang ng pawang katotohanan? Bakit kayo may kraso doon ha? Yung alaga ng iyong amo. Amen? Eh nakita ko sa Facebook ni Ningneng. Ang aking pong engineer, pwede naman ligaw. Oh, nakita ko yun. Bakit? Eh lagi ka naman nandun eh. Okay, amen mo ba? So please lang, huwag kayong kainin ng inyong work. What? O, ito si Noemi. Oh, madaling kainin yan. Ano? Kakatuwa yan. Sabi nga, ano yan? Sabi niya, Pastor, mahirap hindi maging faithful. Kami yung nagbibilang ng pera tapos hindi ako magbibigay. Oo nga naman. Oo nga naman. Kita na yung lahat. Tapos siya ngayon nagbibilang doon tapos hindi siya magbibigay. Eh pwede din naman. Kung hindi nga nalago. Amen? Ay matalino yan. Bakit? Madaling umakit ang dugo. Oh. Di kay yung kinakailangan dugo, tutulak ng oxygen, hindi naman maglalakbay ng milya-milya eh. Pag isang sigal binaandun agad. Ano? Bigyan ko yung garni ngayon. Parang ako yata yung ulot ngayon. Sandi, alam ko medyo mabigat to eh. Kaya dinadaanan ko kayo ng kaunting ganyan. Seryoso ako mga kapatid. Kayo ba'y nananalangin na tayo isang araw may malaking gawain? Biyaya tayo, hindi tayo kinukulang na manggagawa. Actually, may naririnig pa uli ako. May naririnig pa ako. Oh, kayo ba natutuwa doon? Kailangan natin ng isa't isa. Be faithful. Please, promise to the Lord, by His grace, huwag kayong kainin ng inyong work. Amen? So, grow in the Lord. Si Brother Albert, di ka, pasensya ka ng Brother Albert, akalain mo yung ikisikat na sikat. May church siya doon sa Sorosoro. Kapatid pa niya. Kaso lang, nagkataong pugi ako. Kaya dito siya napunta. Di, biro lang. Okay, ganito mga kapatid. Hindi ka pwedeng sabihin nila yun. Pero siya dito nagpapagamit sa Panginoon. Ang layo nun. Ay, Sorosoro eh. Papunta din eh. Yung pudpud ng gulong, yung gasolina. Pero hindi halita na. Bakit? Marunong siya, may prinsipyo eh. Hindi siya kinain ng layo. Hindi siya kinain ng trabaho. Wanted ang ganyang mga empleyado. Magagamit ka talaga ng Panginoon. Tayo bang may mga trabaho, kaya nyo sabihin walang iwanan? Depende, Pastor, kung may trabaho pa bukas. Di mag-apply ka kay Makmak. Sabi, kita kay hiring. Pag walang-wala na kayo kay Makmak, punta. Yung mga magkukwit sa ministry, punta daw kay Makmak dahil lahat doon tayo pupunta. Ano? Isang araw, ang panalo ni Makmak. Puro tayo alipin. Amen? Please promise me, ang pastor nyo ay biyaya ng Diyos, may pangitain pa sa gawain ng Panginoon. Amen? Gusto ko tayo magka-school, gusto ko tayo makabili pa ng sakyan, gusto ko pa mapaayos ang likod. Hindi ito kaya ko. Hindi ito kaya ng tatlo. Kaya natin. Magtapat lang tayong lahat. Pwede ba yan? Isang araw, accountant, ikaw ang hahawak ng BIR. Ba si May pala yun? Patay kami. Sakeya ka ngayon. Are you with me? Then last, yun. Amen. Huwag sana tayo makain. Then the service,
must consider God's both authority and glory. Ibig sabihin, yun ang sinasabi kanina, dapat ang hugot at layunin kung bakit kayo nagwo-work ay hindi lang para sa inyong sarili. Yan ang paliwanag ni Luigi. Doon sa kanyang naintindihang English na speaker. Pero yun naman talaga eh. Sana i-acknowledge nyo ang authority ng Diyos sa inyo at yung kanyang kalwalhatian. Kaya nga ang pamagat natin yan eh, laboring willingly for the Lord, for worthy Lord. Sana kinikilala natin talaga ng masaya ang authority at ang kalwalhatian ng Panginoon. Bakit? Yan yung pang verse 7 and 8. Verse 7 and 8. At mga kapatid, ang pagtatagumpay hindi dahil matalino si Albert. Brother Albert, babanatan kita ngayon. Kanina pinupuri lagi kita eh. Ano? Hindi ka nagtagumpay dahil magaling ka. Babasahin ko ang talata. Makmak, hindi lalaki ang business mo dahil ang mahal mong magbinta. Ano? Ikaw ay pagpapalain. Dahil ang Panginoon na nagpapala kapag kinikilala natin ang authority ng Diyos. At ginagawa natin ito para sa kanyang kalwalhatian. Imagine yung shop ni Makmak, may tithes, may first fruits. Ay di tayo makakaasa na lagi tayong may improvement yearly. Ayun pang amin, mga workers. Iba nga magkukwit na eh. Dahil pagka January, wala nang support automatic. Automatic yon. Sa first fruits na yun. Ay kung yun ay nasa 80han, di kayo may 80han na automatic January. Ay nakakatawa si Brother Michael, nag-first fruits ng 280. Ay di 360 na yun. Ngayon, kung regular din yun, may 360 na ulit. Pwede na magpa-Islam. May remaining pa diyang na 300k. Oh, amen? Ay si Brother Albert, nag-first fruits natin yan. Ewan ko yung iba. Yan ang challenge ko sa inyo. Amen? At kung ang makita, may lalawit-lawit yung murang lupa, mali may magsabay, slab o lupa. Ay kung may lalawit na lawit lupa at kaya ng budget, lupa muna. Bakit? Mas maganda lupa. Are you with me? Basta kung ano, ang sarap mangarap kung tayo tulong-tulong mga laborers. Amen? Amen? Maasahan ko ba kayo? At tayo pagdating naman sa langit, may biyaya ang Diyos. Sa lupa, pinagpala na tayo. Pagdating sa langit, may biyaya pa rin tayo. With good will doing service. Yan niya. May mabuting kalooban na ginagawa ang trabaho as to the Lord. We ought to acknowledge the Lord and not to men. Verse 8. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. O ikaw may trabahador o ikaw ang amo. So, are you with me? Ibig sabihin mga kapatid, may gantimpala ang Panginoon dyan. Ngayon, kaya sinabi ko, hindi galing nyo, basta magtapat lang kayo. Ang Panginoon ang magaling, mag-angat. Bakit? Ano sabi ng Psalms? Psalms 75 verse 6 and 7. Tinan nyo. Sapagkat hindi man mula sa silanganan, o mula man sa kalunuran, o mula man sa timugan, ang pagkataas. Sa English. Tinan nyo sa English. Yung pagkataas na yon. For promotion. Gusto nyo ba ng promotion? Cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Verse 7. But God is the judge. He put it down one and set it up another. Alam niyo po, ang Panginoon ay marunong mag-promote. Di ba kayo nabibless kay Brother Albert, siya ay vice president. May mga subordinate siya. Si ano pala, si Sergio? Foreman. Ako'y 3 month pa lang ako eh. Pero siya, foreman na. Magaling yan.
Amen? Pero walang kaimik-imik. Para nga kayo, pareho kayo ni Brother Albert, pag-ganyan lang eh. Hindi mo alam na kartista pala. Ano? Pala'y naninipa ng biik. Di ka? Oo. Pero simple lang din yan. Pero forman pala yan. Eh, bro, akala mo kung sino mo. Taga-ibis lang pala na sahig. Di ka? Be humble. Let God exalt you, not by yourself. Amen? At saka, whether you like it or not, inoobserbahan tayo sa inyong trabaho. Kaya pagkikipuro patama, patulog-tulog, nagpakalbo ng buhok, tapos diniruwing nga ng mata. Nakaub-ub na, akala may gising pa. Ano? Yung pala yung drawing na yung mata din. Ano? Talaga naman ano eh. Akala may alas 13 na madaling araw ay mulat pa ang mata. Ano? Yung pala yung drawing na nasa ulo. Pambira kasamang trabador, no? Ano? Napanood nyo ba yun? Napanood ko yun eh. Mamatay ako sa katatawa dun eh. So, yun mga batid, paalala, dalahin natin ang gawain ng Panginoong sama-sama. Kung napapaunlad ninyo ang inyong pinagtatrabahuhan, sana maging makakatuwang tayong paunlarin ng God is Able Baptist Church. At kayong mga young people, biyan isang araw kayo makagraduate, magkatrabaho, ito, igagahit ko na kayo ng mas maaga. Huwag kayong mananalangin ng work na hindi kayo makakasimba. Dahil pag yan ay pinagsapalaran nyo, kakainin kayo ng inyong trabaho. Tayo pa mag-pray. Panginoon